Malaking insulto sa Pilipinas? Bakit hindi na-clear si Poy Eram ng Thailand SEA Games Committee? Mga kahoops, may malaking kakaibang pangyayari sa Gilas, Pilipinas. Si Poy Eram nakasama na sa practice, may jersey number na at ready nang lumaro sa 33rd SEA Games, biglang hindi na na-clear ng Thailand Organizing Committee. At ang mas nakakagulat, homegrown Filipino siya, hindi naturalized at nakapag-SEA Games na dati. Anong nangyari? Bakit hindi lumaban ang Philippine officials? Ito ang nakakabaliw na kwento. Kasado na lahat para kay Poy Eram. Nagpapatunay na kasama siya sa final lineup. Nag-e-ensayo na. Nagtatanong na kung anong numero ang isuot. Fully recovered mula sa kanyang ACL injury. Pero boom! Biglang ayaw siyang i-approve ng Thailand Organizing Committee. Walang malinaw na dahilan, walang paliwanag, walang official statement kung bakit. At syempre, nagtataka ang coaching staff. Homegrown si Poy, purong Pinoy. Hindi rin siya naturalized at higit sa lahat, nakapag-SEA Games na siya dati. Bakit ngayon biglang bawal? This is legit head-scratching and stupidity at its finest. Ito pa ang mas nakakagulang tang. Hindi man lang lumaban ang Philippine sports officials. Walang protest, walang appeal, walang kahit anong challenge sa desisyon ng Thailand. Basta tinanggap na lang, parang walang nangyari. Magtataka ka tuloy kung malaki ba ang bayad or sponsorship ng Thailand sa mga participating countries para tumahimik, magbulag-bulagan at mag-play by the rules na lang. Para sa isang player na galing pa sa major injury at excited bumalik sa national team, this must have been a huge disappointment for Poy. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. Trivia time! Sa SEA Games, may eligibility check at document screening bawat player. Merong passport validation, nationality verification, past participation review, at registration deadlines. Ang weird dito, si Poy Eram pasado sa lahat ng yan by default. Kaya mas lalong walang sense kung bakit hindi siya na-clear ngayon, gayong na-clear na siya dati at naglaro na sa parehong tournament. Ito ang dahilan kung bakit maraming Gilas insiders ang nagsasabing, this is a head-scratcher. Buti na lang prepared si Coach Norman Black. May mga nakaabang na reserve players ready mag-join anytime. Kaya nang matanggal si Eram, agad napunan ang slot. At hindi lang isa ang pumasok, kundi 4 pa. Dal Panopio, Abu Trotter, Justin Chua, at Allen Liwag, ang tanging Gilas player na hindi pa nakakapag-PBA. Ibig sabihin, kung di nagplan ahead si Coach Black, mas malala ang damage. Mga kahoops, ito ang aking honest analysis. Number 1, malaking posibilidad na administrative mix-up ito. Either late submission, paperwork issue, or miscommunication between federations. Number 2, pwede rin na Thailand enforced a new technical rule na hindi na-circulate agad. Hindi imposible na may bagong guideline na hindi properly explained. Pero ang pinakakakaiba, walang Philippine protest. Sa ibang bansa, automatic yan. They fight for their players. Pero dito, tahimik. Literal, nakakainis. Number 4, ang only silver lining. Gilas was prepared. Flexible ang lineup. And Coach Black handled the situation like a real veteran. Mga kahoops, ano sa tingin nyo? Bakit kaya biglang hindi na-clear si Poy Eram? May mali ba sa process ba? O may nangyaring hindi natin alam? I-comment nyo ang inyong theories. Gusto kong mabasa lahat. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at iling ang bell para updated kayo sa mga latest Gilas, PBA at SEA Games updates. Better late than never, mga kahoops!